Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig, tiwala at katapatan? Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan. Ito ang lugar kung saan tayo dapat pinakaligtas. Ngunit paano kung ang mismong haligi ng tahanang yon ang unti-unting gumigiba nito mula sa loob? Paano kung ang gamot na dapat magpagaling ay siya palang lason na dahan-dahang papatay sa'yo? Ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng Talavera Medical Center ay kasing ningning ng mga alahas na suot ng mga panauhin. Ang mahinang kalansing ng mga kopita ng champagne at ang bulungan ng mga papuri ay tila isang pamilyar na musika sa pandinig ni Liwayway Alcantara. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang asawa, ang dahilan ng pagdiriwang na ito. Ang iginagalang na si Dr. Dante Montenegro, ang pinakabata at pinakamahusay na oncologist sa buong lungsod. Congratulations, Dr. Montenegro. You are a true asset to this hospital. Bati ng isang matabang lalaki na miyembro ng board. Ngumiti si Dante. Isang nangiting sanay na si Liwayway. Iyon ang nangiting pangpubliko. Mainit, mapagkakatiwalaan, perpekto. Inakbayan siya ni Dante at hinapit papalapit. Hindi ko ito magagawa kung wala ang suporta ng aking magandang asawa, si Liwayway. Ngumiti rin si Liwayway. Isang nangiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa. Ang tinitingalang doktor at ang kanyang tapat na kabiyak, isang accountant na isinuko ang karera para suportahan ang asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit na tinik na matagal nang nakabara sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na pagkahilo. Isang alon ng pagod ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa braso ni Dante. Ang mga boses sa paligid niya ay unti-unting humina. Nagiging isang ugong na lamang. Ang mga nagkikislapang ilaw ay nagsimulang maghalo-halo sa kanyang paningin. Dante, halos pabulong niyang tawag. Iyon ang huling salitang namutawi sa kanyang mga labi bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso at pagkatapos, wala na. Nagising si Liwayway sa malambot na kama ng kanilang silid tulugan. Amoy antiseptic ang hangin. Nakaupo si Dante sa gilid ng kama, hawak ang kanyang pulso. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may kung anong lamig sa mga mata nito na hindi nababasa ng iba. Kamusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Malambing na tanong ni Dante habang inaayos ang kumot sa kanyang dibdib. Nahilo lang ako, sagot ni Liwayway, sinusubukang bumangon. Dante, baka dahil ito sa bukol sa dibdib ko, dapat ko na yatang ipasuri ulit. Inilabas ni Dante ang kanyang stethoscope at dahan-dahang ipinatong sa dibdib ni Liwayway. Malamig ang metal sa kanyang balat. Pagkatapos ay marahan niyang kinapa ang bahagi kung nasaan ang bukol. Ang mga daliri niya ay sanay at propesyonal. Ngunit para kay Liwayway, ang haplos na yon ay walang init, walang pagmamahal. Parang isang doktor na sumusuri sa isang estranghero. Wala yan, Liway. Fibrocystic change lang yan, benign. Sabi ni Dante sa isang tonong kalmado at may awtoridad. Normal sa mga babaeng kaedad mo. You fainted because of exhaustion. Masyado ka kasing nag-aalala. Pero lumalaki yata, giit ni Liwayway. Ang boses ay may bahid ng takot. Hinalikan siya ni Dante sa noo. Isang halik na sa pakiramdam ni Liwayway ay kasing lamig ng stethoscope. Ako ang doktor. Mahal ko. Trust me. Magpahinga ka lang. I'll take care of you. Sinubukan ni Liwayway na maniwala. Gusto niyang maniwala. Si Dante ang asawa niya, isang oncologist.
alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng natutulog na si Dante, hindi mapakali ang kanyang kaluluwa. Kinapa niya ang bukol. Parang may sarili itong buhay, isang lihim na ibinubulong sa kanya na hindi niya dapat baliwalain. Kinabukasan, habang nasa ospital si Dante, gumawa si Liwayway ng isang desisyon. Sa likod ng kanyang isipan, naroon ang takot na baka nag-overreact lang siya, na baka pinagdududahan niya ang asawa ng walang dahilan. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang katawan. Naghahanap sa internet, nakakita siya ng isang maliit na klinika sa kabilang bayan. Isang general practitioner na may magagandang review. Hindi ito kasing glamorous ng Talavera Medical Center, ngunit sa sandaling iyon, ang kailangan niya ay isang pangalawang opinyon, hindi karangyaan. Habang nakaupo siya sa waiting area ng maliit na klinika, pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nagtataksil siya. Ngunit kanino? Sa asawa niya o sa sarili niya? Mrs. Alcantara? Tawag ng isang nurse. Ang doktor ay isang may edad ng babae na may mabait na mga mata. Kinuha nito ang kanyang kasaysayan ng walang pagmamadali. Sinuri siya ng may pag-iingat, walang pagmamaliit sa kanyang mga alalahanin. Agad siyang ipinadala para sa isang kagyat na mammogram at biopsy. Makalipas ang 2 araw na puno ng pagkabalisa, bumalik si Liwayway sa klinika para sa mga resulta. Pinaupo siya ng doktora. Ang nangiti nito ay inawala. Napalitan ng isang malungkot na profesionalismo. Inilapag nito ang isang folder sa mesa sa pagitan nila. Mrs. Montenegro, panimula ng doktora, ang boses ay malumanay, ngunit mabigat. Nagtiklop ito ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng folder. Kailangan po nating mag-usap ng masinsinan. Humigpit ang kapit ni Liwayway sa kanyang bag, tumigil sa pag-ikot ang mundo. Ito po ay invasive ductal carcinoma. Ang mga salitang invasive ductal carcinoma ay umalingaw-ngaw sa loob ng isip ni Liwayway habang nagmamaneho siya pauwi. Parang hatol. Ang bawat pagpihit ng manibela, bawat pagtapak sa preno, ay tila ginagawa ng ibang tao. Ang kanyang katawan ay gumagalaw, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa malamig na klinika na yon, nakatingin sa malungkot na mga mata ng doktora. Cancer. Hindi ito pagod. Hindi ito isang simpleng bukol na mawawala lang. Ito ay isang halimaw na naninirahan sa loob niya. Isang halimaw na pinatulog ng mga kasinungalingan ng sarili niyang asawa. Pagdating niya sa kanilang bahay, isang malaki at modernong istruktura na dati simbolo ng kanilang mga pangarap, ngunit ngayon ay parang isang malamig na mausoleum. Naabutan niya si Dante sa sala, nagbabasa ng isang medical journal habang may tumutunog na classical music sa background. Ang perpektong eksena. Isang larawan ng kapayapaan na sumasampal sa magulong mundo sa loob ni Liwayway. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin mula sa binabasa. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang isang brown envelope sa glass coffee table. Ang resulta ng kanyang biopsy. Ano to? Tanong ni Dante. Hindi man lang inaalis ang kanyang mga paa na nakapatong sa ottoman. Tingnan mo, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may bigat. May pag-aatubiling binuksan ni Dante ang envelope. Habang binabasa niya ang ulat, kumunot ang kanyang noo. Ngunit hindi ito ang reaksyon na inaasahan ni Liwayway. Walang gulat, walang takot, tanging inis. Sino ang doktor na to? Dr. Almafuente? Itinapon niya ang mga papel pabalik sa mesa. Isang hamak na GP. Liwayway, ano ba ang pumasok sa isip mo? Sinabi ko na sa'yo. Benign lang yan. Malamang ay nagkamali lang ng basa sa resulta. O baka naman gusto ka lang pagkakitaan. Ang lamig ng kanyang mga salita.
ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Liwayway. Nagkamali. Dante, oncologist ka. Paanong hindi mo nakita ang isang bagay na nakita ng isang GP? Tumayo si Dante. Ang kanyang katahimikan ay napalitan ng galit. Dahil mas marunong ako sa kanila. Ako ang eksperto dito. Bakit hindi ka makinig sa akin? Bakit kailangan mong maghanap ng opinyon ng iba na parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Dahil may nararamdaman ako. Dahil katawan ko ito. Sigaw ni Liwayway pabalik. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At ngayon, may cancer ako, Dante. Cancer! Sa halip na yakapin siya, sa halip na aluin, umatras si Dante. Huwag kang sumigaw. Pagod lang ako. Pag-usapan natin to bukas. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa kanilang silid. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig. Ang pagtanggi ni Dante ay mas masakit pa kaysa sa mismong diagnosis. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at ang taong dapat sasagip sa kanya ay siya pang nagtutulak sa kanyang ulo pailalim sa tubig. Umiyak siya ng walang tunog. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Mag-isa siya rito. Ganap na mag-isa. Kinagabihan, hindi pumasok si Dante sa kanilang silid. Natulog ito sa guest room. Para kay Liwayway, iyon ay isang pag-amin. Isang pader na itinayo sa pagitan nila. Kinailangan niyang humanap ng lakas. Kailangan niyang harapin ito. Nagpunta siya sa study room, naisip na hanapin ang kanyang mga lumang medical records, baka sakaling meron siyang nakaligtaan. Binuksan niya ang isang malaking filing cabinet na gawa sa mahogany. Nandoon lahat ng dokumento ng kanilang buhay, ang titulo ng kanilang bahay, ang rehistro ng kanilang mga sasakyan, ang kanilang marriage certificate. Habang hinahalongkat ang folder na may label na Medical Liwayway, isang ibang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin, insurance policies. Dahil sa kanyang profession bilang accountant, likas sa kanya ang pagiging mausisa. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga polisiya para sa kanilang bahay, mga sasakyan at ang kanilang life insurance. Kinuha niya ang dokumento para sa kanyang sariling polisiya. Isang karaniwang life plan na kinuha nila noong sila'y bagong kasal. Ngunit sa ibabaw nito, mayroong isang kalakip na sulat mula sa insurance company. Isang amendment notice. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga detalye. Policyholder, Liwayway Alcantara Montenegro, beneficiary, Dante Montenegro. At pagkatapos, ang isang linya na nagpatigil sa paghinga niya. Amendment. Increase of face value from PHP 2,000,000 to PHP 10,000,000 date of effectivity. October 15 to 25. October 15. Iyon ay eksaktong isang linggo. Matapos niyang unang sabihin kay Dante ang tungkol sa bukol na nakapa niya sa kanyang dibdib. Nabitawan ni Liwayway ang mga papel. 10 milyong piso. 10 milyong duda ang sabay-sabay na sumabog sa kanyang isipan. Hindi ito kapabayaan. Hindi ito pagkakamali. Ito ay plano. Isang malamig, kinakalkulang plano. Ang kanyang sakit ay hindi isang trahedya para kay Dante. Ito ay isang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay maaaring naghihintay lang pala sa kanyang kamatayan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Napatili siya sa gulat. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Isang malamig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit puno ng kumpiyansa at pagbabanta. Si Liwayway ba ito? Sa sino to? Isang payo lang, sabi ng babae. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Layuan mo na si Dante, bago pa mahuli ang lahat. At pagkatapos ay ibinaba na ang tawag, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan.
Ang katahimikan na iniwan ng tawag sa telepono ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Napaupo si Liwayway di sa sahig ng kanilang study. Yakap-yakap ang mga tuhod, habang ang insurance policy at ang malamig na babala ng estranghera ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi na ito simpleng hinala. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng mabuo at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng kataksilan na hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, sinubukan ni Liwayway na kumilos na parang walang nangyari. Naghanda siya ng almusal para kay Dante, isang ritual na dati puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay nababalot ng kaplastikan. Ngumiti siya nang pumasok ito sa kusina, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good morning, mahal!" Bati ni Dante, hinalikan siya sa pisngi. Ang halik na yon ay parang may lason. "Feeling better today?" "Medyo," maikli niyang sagot. Napansin ni Liwayway ang lahat. Ang paraan ng pag-iwas ni Dante sa kanyang mga mata, ang pagmamadali nitong umalis ng bahay, may dalang isang maliit na gym bag na hindi naman nito karaniwang ginagamit. Sinabi nitong may maaga siyang conference, isang dahilan na narinig na niya ng maraming beses. Nang hapong iyon, isang malakas na udyok ang nagtulak sa kanya. Sinundan niya si Dante pagkaalis nito sa ospital. Sakay ng kanyang kotse, pinanatili niya ang isang ligtas na distansya. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat pagliko. Ngunit si Dante ay tila isang anino, mabilis at mailap. Nawala ito sa kanya sa isang masikip na intersection. Nag-iwan kay Liwayway ng pakiramdam ng pagkatalo at kahihiyan. Umuwi siyang luhaan, ngunit ang apoy sa loob niya ay hindi namatay. Kung hindi niya kayang sundan ang kanyang mga yapak, susundan niya ang kanyang pera. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si Dante sa guest room. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa study. Sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Bumukas ang pamilyar na interface ng online banking portal ng kanilang joint account. Dito, siya ang eksperto. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nag-download siya ng mga bank statement para sa nakalipas na 6 na buwan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll sa mga listahan ng transaksyon. Ang kanyang mga mata na sanay sa paghahanap ng mga anomalya ay mabilis na kumikilos at doon niya nakita ang mga ito. Mga aninong gumuguhit sa kanilang pinansyal na kasaysayan, mga charge sa mga restaurant na hindi niya kailanman napuntahan. Le Fleur Fine Dining, La Vista Grill, mga bayad sa mga hotel na malapit lang sa syudad, The Crimson Hotel, Azure Suites, at ang pinakamasakit sa lahat, isang malaking bayarin mula sa isang kilalang flower shop na may kasamang mensahe sa resibo na nakuha niya online. For my one and only H. H. Iyon ba ang pangalan ng babaeng tumawag? Habang nakatitig siya sa screen, ang mga numero at pangalan ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa araw ng kanilang kasal. 7 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang sarili na nakatayo sa altar, nakatingin kay Dante. Naalala niya ang mga pangako nito. Sa sakit at kalusugan, sabi ni Dante noon, ang boses ay puno ng sinseridad. Sa hirap at ginhawa, mamahalin at poprotektahan kita. Sa lahat ng araw ng aking buhay, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Proteksyon. Ito ba ang proteksyon? Ang hayaan siyang mamatay para sa pera? Kinabukasan, habang nag-aayos siya para dalawin ang kaibigang si Clara sa ospital, kinuha niya ang susi ng kotse ni Dante na naiwan sa isang key tray. Kailangan niyang maglinis, sabi niya sa sarili. Isang dahilan para gawin ang isang bagay na hindi niya dapat ginagawa. Habang pinupunasan niya ang dashboard, binuksan niya ang glove compartment. Mga lumang resibo, isang mapa, walang kakaiba. Ngunit nang isusara na niya ito, may nahulog mula sa siwang sa gilid. Isang maliit, kumikinang na bagay.
Isang hikaw. Isang maliit na silver stud na may disenyong bituin. Hindi ito sa kanya. Simple lang ang kanyang mga alahas, madalas ay perlas lang. Alam niyang hindi ito sa kanya. Pinulot niya ang hikaw at isinara sa kanyang palad. Malamig. Matigas. Totoo. Ito ang pisikal na katibayan ng lahat ng kanyang mga hinala. Ang insurance policy, ang tawag sa telepono, ang mga bank statement at ngayon, ito. Hindi na siya nag-iisa sa buhay ni Dante. At ang presensya ng taong yon ay hindi lang banta sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Kinailangan na niyang gumawa ng hakbang. Hindi niya ito kayang mag-isa. Sa loob ng kotse, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi pulis ang tinawagan niya. Hindi rin ang kanyang pamilya. Tinawagan niya ang nag-iisang tao na alam niyang makikinig ng walang panghuhusga, ang kanyang matalik na kaibigang si Clara. Clara, sabi niya. Sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. May problema ako. Isang malaking problema. Kilala mo ba? Kilala mo ba ang isang magaling na abogado? Natahimik sandali si Clara sa kabilang linya. Mayroon, Liway. Bata pa siya. Pero matalino at may prinsipyo. Hindi siya natatakot lumaban. Attorney Sinag David ang pangalan niya. Sinag. Isang sinag. Isang sinag ng pag-asa. I-text mo sa akin ang numero niya, please, sabi ni Liwayway. Ang kanyang desisyon ay buo na. Kailangan ko siyang makausap, agad. Ang kapihan sa dapit hapon ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang tahimik na eskinita ng lungsod ng Talavera. Amoy bagong giling na kape at lumang libro ang hangin sa loob. Ito ang lugar na pinili ni Liwayway, malayo sa mga matang mapanghusga, malayo sa mundo ni Dante. Habang hinihintay niya ang abogadong inirekomenda ni Clara, hindi niya mapigilang paglaruan ang laylayan ng kanyang damit. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Sa loob ng kanyang bag ay nakatago ang mga anino ng buhay niya. Ang resulta ng biopsy, ang kopya ng insurance policy, ang mga bank statement, at ang maliit na hikaw na nakabalot sa tissue. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok. Bata pa, marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang 20s, nakasuot ng simpleng button-down shirt at slacks. Mukha siyang mas estudyante kaysa abogado. Ngunit mayroong talas sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi siya dapat maliitin. Lumapit ito sa kanyang mesa. Mrs. Montenegro, ako po si Sinag David. Tumayo si Liwayway at inilahad ang kanyang kamay. Malamig at nanginginig ang kanyang palad. Salamat sa pagdating mo, attorney. Tawagin niyo na lang po akong Sinag, sabi nito habang umuupo. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Sabi ni Clara, kailangan niyo raw po ng tulong. Nagsimulang ikwento ni Liwayway ang lahat. Sa simula, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ikinuwento niya ang tungkol sa bukol, ang pagwawalang bahala ni Dante, at ang nakagigimbal na diagnosis mula sa pangalawang doktor. Tahimik na nakinig si Sinag. Ang kanyang mukha ay neutral. Paminsan-minsan ay tumatango. Para sa isang abogado, ito ay marahil isang pamilyar na kwento ng isang relasyong nagsisimula ng masira. Pagkatapos ay inilabas ni Liwayway ang mga dokumento. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa ibabaw ng maliit na mesa. Ito ang mga bank statement, sabi niya. Itinuturo ang mga naka-highlight na transaksyon. Mga hotel, restaurant, at ito. Inilabas niya ang hikaw. Hindi ito sa akin. Tiningnan ni Sinag ang mga ebidensya. Mrs. Alcantara, panimula niya ng may pag-iingat. Ang mga kaso po ng infidelity ay maaaring maging komplikado at masakit sa emosyon. Kailangan po nating patunayan na pinutol siya ni Liwayway. Hindi lang ito tungkol sa pambababae. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat at tapang na ikinagulat, maging ng sarili niya. Inilapag niya ang huling papel sa mesa, ang insurance policy.
In-upgrade ng asawa ko ang life insurance ko sa 10 milyong piso. Isang linggo pagkatapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa bukol ko. Doon nagbago ang lahat. Nawala ang profesional na distansya sa mukha ni Sinag. Dinampot niya ang papel at binasa itong mabuti. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumapik sa mesa. Ang asawa niyo po, sino po ulit ang pangalan niya? Tanong ni Sinag. Ang kanyang tingin ay matalim na ngayon. Si Dr. Dante Montenegro. Sagot ni Liwayway, head oncologist sa Talavera Medical Center. Sa pagbanggit ng pangalan, isang halos hindi mapapansing pagbabago ang naganap kay Sinag. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanigas. Ang pagtapik ng kanyang mga daliri ay huminto. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Para bang ang pangalan na yon ay isang susi na nagbukas ng isang madilim na silid sa loob niya. Itinagilid niya ang kanyang ulo na parang sinusuri si Liwayway sa unang pagkakataon. Dr. Dante Montenegro, inulit niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang kumpirmasyon. Ang tono niya ay iba na, mas personal, mas mabigat. Tumahimik siya ng ilang sandali, nakatitig sa kawalan. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang determinasyon. Tinatanggap ko po ang kaso ninyo, Mrs. Alcantara. Walang pag-aalinlangan, walang dagdag na tanong. Isang mabilis at matatag na desisyon, gumaan ang pakiramdam ni Liwayway. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May kinuha si Sinag mula sa kanyang briefcase. Isang napakaliit na device, hindi mas malaki sa isang butones. Isa itong voice recorder. Itago niyo po ito palagi. Kung maaari, i-record niyo ang lahat ng pag-uusap ninyo ni Dr. Montenegro, lalo na kung tungkol sa inyong kalusugan o sa insurance. Kinuha ni Liwayway ang recorder. Ito ay maliit ngunit mabigat sa kanyang palad. Isang simbolo ng mapanganib na landas na kanyang tatahakin. Nang magpaalam na sila, hinawakan ni Sinag ang braso ni Liwayway ng may diin. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at ang lamig na nakita niya kanina ay napalitan ng isang nagbabagang babala. Mrs. Alcantara, hindi lang ito tungkol sa pera o sa panloloko. May pakiramdam ako na mas malalim pa rito ang lahat. Humigpit ang hawak nito. Simula ngayon, doblehin niyo po ang pag-iingat. Ang tahanan ng mga Montenegro ay naging isang entablado at si Liwayway Alcantara ang naging pinakamagaling na aktres. Bawat araw ay isang pagtatanghal. Ang kanyang mga ngiti ay naging kasuotan, ang kanyang mga yakap ay naging props, at ang kanyang mga salita ng pagmamahal ay naging mga linyang kinabisa mula sa isang madugong script. Kumusta ang araw mo, mahal? Ito ang bati niya kay Dante isang gabi habang inihahain ang paborito nitong bistek Tagalog. Ang amoy ng tuyo at sibuyas ay pumuno sa kusina. Isang amoy na dati nagpapaalala sa kanya ng tahanan, ngunit ngayoy amoy ng pagkukunwari. Pagod, gaya ng dati, sagot ni Dante habang inilalapag ang kanyang leather briefcase. Lumapit ito at hinalikan siya sa sentido. But it's always good to be home to you. Napilitan si Liwayway na ngumiti habang ang kanyang sikmura ay bumaliktad. Ang bawat haplos ni Dante ay parang haplos ng isang ahas. Ang bawat salita nito ay parang isang kasinungalingan na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Habang kumakain sila, pinag-aaralan niya ang bawat kilos nito, bawat pagbabago sa tono ng boses nito, ang kanyang pagsasanay bilang isang accountant, ang kanyang atensyon sa detalye, ang kanyang abilidad na makita ang mga pattern, ay naging kanyang pinakamalaking sandata. Nang gabing iyon, hinintay niya ang pamilyar na tunog ng shower mula sa banyo ng guest room kung saan natutulog si Dante. Iyon ang kanyang hudyat. Puso niya'y kumakabog ng malakas
habang dahan-dahan siyang pumasok sa study room. Ang silid na ito, na dati simbolo ng karunungan at pagpapagaling, ay isa na ngayong pugad ng krimen. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na voice recorder na bigay ni Sinag. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Saan niya ito itatago? Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang hilera ng makakapal na medical encyclopedias sa likod ng mesa ni Dante. Mga librong halos hindi na nito binubuklat. Maingat niyang kinuha ang isa, isiniksik ang recorder sa pagitan ng mga pahina nito at ng isa pang libro at ibinalik ito sa pwesto. Perpekto. Hindi kapansin-pansin, ngunit sapat na malapit upang makuha ang anumang pag-uusap. Kinabukasan, dinalaw niya si Clara sa ospital. Ang puting silid at ang amoy ng gamot ay isang malupit na paalala ng landas na maaari niyang tahakin. Si Clara ay payat na, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawawala. "Liway!" sabi ni Clara. Ang boses ay mahina, ngunit masaya. "Buti na padalaw ka." Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kaibigan. Ang balat nito ay manipis at malamig. "Hindi pwedeng hindi. Kamusta ka na?" "Heto, lumalaban pa rin." Ngumiti si Clara. "Huwag mo akong alalahanin. Ang importante ikaw. Nakausap mo na ba si Attorney David?" Tumango si Liwayway. "Oo, Clara. At tama ka. May prinsipyo siya." "Mabuti," sabi ni Clara habang marahang pinipisil ang kanyang kamay. "Liway, ano man niyang pinagdadaanan mo, huwag kang susuko. Huwag mong hahayaang talunin ka ng kahit sino. Ang buhay ay masyadong mahalaga para isuko lang." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Liwayway habang nakatingin siya sa kaibigang buong tapang na nilalabanan ang sarili nitong karamdaman. Ang kanyang determinasyon ay tumibay na parang bakal. Hindi lang ito para sa kanya. Ito ay para kay Clara. Para sa lahat ng biktima ng sakit at panlilinlang. Pag-uwi niya ng gabing iyon, isang maliit na kahon na may pulang ribon ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng kama. Galing kay Dante. "Para saan to?" tanong niya nang pumasok ito sa silid. "Para sa pinakamamahal kong asawa," sabi ni Dante. Ang nangiti nito ay malapad. "Buksan mo." Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa isang una na pelus, ay isang kwintas na diamante. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, malamig at walang buhay. Maganda ito at napakamahal. Ngunit para kay Liwayway, para itong isang kwelyo na dahan-dahang sasakal sa kanya. "Dante, hindi mo kailangang gawin to," sabi niya. Pinipilit na maging masaya ang kanyang boses. "Gusto ko," sabi ni Dante. Kinuha ang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kanyang batok. Napapikit si Liwayway sa pandidiri. "Bagay na bagay sa'yo. Isang paalala kung gaano kita kamahal." Humarap siya sa salamin. Ang mga diamante ay kumikinang, ngunit ang babaeng nakasuot nito ay may mga matang puno ng kadiliman. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bigat ng kwintas ay naroon pa rin sa kanyang balat kahit hinubad na niya ito. Bumangon siya, kinuha ang recorder mula sa study at isinaksak ang earphones sa kanyang cellphone. Puso niya'y kumakabog habang pinipindot ang play button. Sa simula, puro katahimikan lang. Ang kaluskos ng mga papel. Ang pag-ubo ni Dante. Pagkatapos ay narinig niya ang pagdial nito sa telepono. "Hello?" sabi ni Dante. Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Ang boses mula sa telepono. "Dante, ako to." "Halina," bulong ni Dante. "Bakit ka tumawag? Sinabi ko ng delikado." "Hindi ko na kaya maghintay, Dante. Kailan ba matatapos to?" tanong ng babae na nagngangalang Mahalina. May narinig si Liwayway na isang malalim na buntong hininga mula kay Dante. "Malapit na,"
sabi ni Dante sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay naging malambing, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Liwayway para sa kanya. Kaunting tiis na lang. Ang importante, nakuha ko na ang resulta ng mga bagong tests niya. Stage 4 na, halina. Hindi na magtatagal. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Stage 4. Hindi man lang sinabi ni Dante sa kanya. Nalaman pa niya mula sa isang pag-uusap nito sa kabit. Siguraduhin mo lang, Dante, sabi ni Mahalina. Pagod na akong magtago. Ako ang bahala, sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay naging malamig at tiyak na parang isang talim ng kutsilyo. Tiwala lang. Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin. Pinatay ni Liwayway ang recording. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay nakabibingi. Ang mga salitang iyon, malapit nang matapos ang lahat ng problema natin, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pera o pambababae. Ito ay isang hatol ng kamatayan, binigkas ng mismong taong nangakong poprotektahan siya habang buhay. Ang recording ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Liwayway. Stage 4. Hindi na magtatagal. Ang mga salita ni Dante ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang malagim na lullaby sa gabi. Bawat paghinga niya ay parang hininga ng isang taong hinatulan na. Ngunit bago pa man niya lubusang maramdaman ang bigat ng sarili niyang sentensya, isang tawag sa telepono ang yumanig sa kanyang mundo. Madaling araw. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan ng kapatid ni Clara. Liway, sabi ng basag na boses sa kabilang linya. Si Clara, critical na siya. Hinahanap ka niya. Walang palitan ng damit. Walang pag-aayos. Nagmaneho si Liwayway papuntang ospital na tila hinahabol ng mga demonyo. Ang bawat pulang ilaw sa kalye ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa silid, ang tunog ng mahinang pag-beep ng monitor ng puso ang tanging bumabasag sa katahimikan. Nakahiga si Clara. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang maputlang kapayapaan. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Umupo si Liwayway sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat nito ay parang papel, malamig at manipis. Clara, andito na ako. Bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Liway? Ang kanyang boses ay halos hangin na lang. Alam kong darating ka. Huwag kang magsalita. Magpalakas ka. Sabi ni Liwayway kahit alam niyang kasinungalingan yon. Umiling si Clara. Huwag kang susuko, sabi niya. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Liwayway. Laban, Liway. Para sa ating dalawa. Iyon ang kanyang mga huling salita. Ang mahinang pag-beep ng monitor ay naging isang tuloy-tuloy at nakabibinging tunog. Isang flatline. Ang kamay na hawak ni Liwayway ay nawalan ng lakas. Wala na si Clara. Namatay ang kanyang kaibigan dahil sa sakit na dapat sana'y nilalabanan din niya. Namatay ito sa isang ospital na puno ng mga doktor na sumumpa na magliligtas ng buhay. At sa labas ng silid na yon, ang sarili niyang asawa, isang doktor, ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang kabalintunaan ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ni Liwayway. Ang libing ay dinaluhan ng maraming tao. Umulan ng araw na yon, na tila kahit ang langit ay nakikidalamhati. Nakatayo si Liwayway sa ilalim ng isang itim na payong, nakatingin sa kabaong na dahan-dahang ibinababa sa lupa. Ang kanyang kalungkutan ay napakalalim, isang karagatan na walang hanggan, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang likod. Condolence, mahal, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Dante.
Nakasuot ng itim na suit, ang kanyang mukha ay may maskara ng kalungkutan. Clara was a good woman. It's a tragedy what this disease can do. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pighati sa puso ni Liwayway ay nag-alab at naging purong galit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa gilid. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa lamig, kundi sa isang matinding puot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Tragedy? Ang trahedya ay ang pagkakaroon ng isang halimaw na tulad niya sa mundong ito. Umuwi siya sa bahay na parang isang multo. Dumiretso siya sa kanilang silid at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay maputla. Ang mga mata ay namumugto, ang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, mayroong isang bagong apoy. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ito isang kilos ng pagsuko, kundi isang kilos ng paghahanda. Bawat pagpahid ay pag-aalis ng kahinaan. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang matigas at nagliliyab na determinasyon. Ang dating Liwayway, ang asawang mapagmahal at nagtitiwala, ay namatay kasama ni Clara. Ang naiwan ay isang babaeng wala nang pakialam kung ano ang mawawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay matatag habang hinahanap ang numero ni Sinag David. Attorney David, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang yelo. Liwayway, my condolences, malungkot na sabi ni Sinag. Salamat, sagot niya. Tumawag ako para sabihing handa na ako. Huminga siya ng malalim. Ituloy na natin. Wala na akong uurungan. Natahimik sandali si Sinag sa kabilang linya. Nang magsalita ito, ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. Naiintindihan ko. Magkita tayo bukas sa parehong lugar. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na nalaman ko tungkol kay Dr. Montenegro. Ano yon? Tanong ni Liwayway. Hindi sa telepono, sagot ni Sinag. Pero ito ang masasabi ko. Ang kaso mo ay hindi na lang tungkol sa'yo. Mayroon pa palang iba. At ang lihim na ito, mas malaki at mas madilim kaysa sa inaakala nating dalawa. Kinabukasan, sa parehong mesa sa kapihan sa dapit hapon, may ibang Liwayway na humarap kay Sinag David. Wala na ang nanginginig na babae mula sa kanilang unang pagkikita. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ngayon ay may mga matang kalmado. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon ay isang karagatan ng determinasyon. Ang kanyang pighati ay naging isang baluti. Salamat sa pagdating, Liwayway. Panimula ni Sinag. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pakikiramay. Walang anuman, sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag. Ano ang dapat kong malaman? Huminga ng malalim si Sinag. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa sahig at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Nang una mong binanggit ang pangalan ni Dr. Montenegro, meron na akong kutob, kaya't nagsaliksik ako sa mga lumang files sa aming opisina at nakumpirma ako ang aking hinala. Hinala tungkol saan? Sa halip na sumagot, may kinuha si Sinag mula sa kanyang wallet. Isang luma at medyo kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Nasa litrato ang isang mas batang Sinag, nakangiti, katabi ang isang magandang babae na may mahabaging mga mata. Ang nanay ko, sabi ni Sinag. Ang kanyang profesional na anyo ay biglang naglaho, napalitan ng sakit ng isang anak. Elisa David, 5 taon na siyang wala. Tumingin si Liwayway mula sa litrato, patungo kay Sinag. Ang pagkakahawig ay malinaw, ngunit hindi niya maintindihan ang koneksyon. Isa rin siyang pasyente ni Dr. Dante Montenegro. Pagpapatuloy ni Sinag, ang bawat salita ay mabigat. Breast cancer din, katulad mo. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Liwayway.
Noong una, maganda ang takbo ng lahat. Pagkukwento ni Sinag, ang kanyang tingin ay malayo. Bumabalik sa isang masakit na nakaraan. Laging sinasabi ni Dr. Montenegro na gumagana ang gamot, na nasa remission na si nanay. Binigyan niya kami ng pag-asa, liwayway. Isang pag-asa na pinanghawakan naming lahat. Biglang nag-flashback sa isipan ni Sinag ang isang eksena mula sa nakaraan. Nakikita niya ang kanyang sarili, isang batang law student pa lamang, na nakatayo sa isang malamig at puting pasilyo ng Talavera Medical Center. Kaharap ang isang mas bata ngunit kasing aroganteng si Dr. Montenegro. Anong ibig mong sabihin na kumalat na? Sigaw ng batang si Sinag. Ang kanyang boses ay basag. Sabi mo, under control ang lahat. I did everything I could. Malamig na sagot ni Dante. Inaayos ang kanyang puting coat na para bang dumilang si Sinag na dumikit dito. Cancer is unpredictable, Mr. David. You should know that. Binigyan mo kami ng maling pag-asa. Sigaw ni Sinag. Habang sinasabi mong okay siya, kumakalat na pala ang lason sa katawan niya. Bakit? Tinalikuran lang siya ni Dante Montenegro at naglakad palayo. Nag-iwan sa kanya ng pader ng katahimikan at ng isang tanong na kumain sa kanyang kaluluwa sa loob ng 5 taon. Bumalik si Sinag sa kasalukuyan. Ang sakit sa kanyang mga mata ay halatang halata. Nalaman lang namin na nasa stage 4 na siya noong huli na ang lahat. Binigyan niya kami ng maling impormasyon. Pinatulog niya kami sa isang kasinungalingan habang ang nanay ko ay unti-unti nang namamatay. Walang medical malpractice na mapapatunayan. Ang sabi ng lahat, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napatingin si Liwayway kay Sinag at sa unang pagkakataon, hindi abogado ang nakita niya, kundi isang kasama sa laban. Isang taong nakaranas din ng parehong uri ng pagkakanulo mula sa parehong tao. Hindi na siya nag-iisa. Lagi kong iniisip na may mali. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng galit. Pero wala akong ebidensya hanggang sa dumating ka, Liwayway. Ang kaso mo, ang insurance policy, ito ang pattern. Hindi lang ito kapabayaan. Posibleng sinadya niya ang lahat. Ang bigat ng revelasyon ay dumagan sa kanilang dalawa. Ang kanilang mga individual na laban ay naging isa. Hindi na ito simpleng kaso ng annulment o medical negligence. Ito ay isang laban para sa hustisya. Hustisya para kay Liwayway at hustisya para kay Elisa David. Anong gagawin natin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay may bagong lakas. Lalaban tayo, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ngunit kailangan nating maging mas matalino. Kailangan natin ng isang bagay na yayanig sa kanya. Isang bagay na magpapakita sa kanya na alam natin ang kanyang mga nakaraang kasalanan. May kinuha si Sinag mula sa kanyang briefcase, isang luma at manilaw-nilaw na folder. Ito ang kopya ng medical file ni nanay. Iskan ko ito para sa'yo. Tumingin siya kay Liwayway. Gusto kong di sinasadyang maiwan mo ito sa isang lugar na makikita niya. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa study. Naintindihan ni Liwayway ang plano. Isang pain, isang babala. Nang gabing iyon, pumasok si Liwayway sa study habang naliligo si Dante. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay kalmado. Inilapag niya ang lumang folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Dante. Sa tabi mismo ng kanyang mamahaling pluma. Ang pangalan sa folder ay malinaw na nababasa. David, Elisa. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Dante sa silid, nakasuot ng bathrobe habang pinupunasan ng tuwalya ang buhok. May kukunin lang ako, sabi nito. Hindi tumitingin kay Liwayway, ngunit paglapit niya sa mesa, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang folder. Ang kanyang mukha, na laging kalmado at kontrolado, ay biglang namutla. Dahan-dahan niyang dinampot ang folder, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga lumang resulta ng laboratorio,
ang mga sulat kamay na tala. Ang pangalan ni Elisa David ay tila isang multo mula sa nakaraan na biglang nagbalik upang singilin siya. Ang katahimikan na sumunod sa pagkakita ni Dante sa folder ni Elisa David ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ibinaba niya ang folder sa mesa na parang napapaso, ngunit ang kanyang muka ay mabilis na bumalik sa dati nitong kalmadong maskara. Tumingin siya kay Liwayway, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "David!" "Elisa David," sabi niya, na parang pilit na inaalala. "Ah, oo. Isang malungkot na kaso. Matagal na yon. Nakita ko lang sa ilalim ng mga lumang libro." Pagsisinungaling ni Liwayway, ang kanyang boses ay sinadya niyang maging mahina at walang interes. "Akala ko importante." "Hindi na." Mabilis na sagot ni Dante. Isinara ang folder at isiniksik ito sa pinakailalim na drawer ng filing cabinet na para bang inililibing ang isang multo. "Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ang pagpapagaling mo." Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang laro. Ang entablado ay nanatiling pareho, ngunit ang direktor ay naging mas malupit. Naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa bawat sulok ng kanilang bahay. Si Dante ay naging mas mapagmasid, ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa bawat kilos niya, na parang isang agilang nagbabantay sa kanyang biktima. Isang umaga, naabutan niya ang mga trabahador na nagkakabit ng maliliit na security camera sa mga sulok ng kanilang sala at kusina. "Para saan to, Dante?" tanong ni Liwayway, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Para sa kaligtasan mo, mahal," sagot ni Dante. Niyakap siya mula sa likod. "Habang nasa trabaho ako, gusto kong masigurong ligtas ka para mapanatag ang isip ko." Ngunit alam ni Liwayway ang totoo. Hindi ito para sa kanyang kaligtasan. Ito ay para sa kanyang pagbabantay. Ang kanilang bahay ay opisyal nang naging isang kulungan na gawa sa salamin. Ang kanyang bawat galaw ay kinakalkula. Ang bawat pag-uusap ay isang pag-arte. Naging mas mahirap ang pakikipag-ugnayan kay Sinag. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa telepono, di sinasadyang nabunggo ni Dante ang mesa kung saan siya naroon. Ang isang baso ng tubig ay natapon, bumuhos sa kanyang cellphone. "Oh my God, I'm so sorry, mahal," sabi ni Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Agad niyang kinuha ang telepono. Basang-basa, mukhang sira na. Habang pinupunasan niya ang basang telepono, alam ni Liwayway na ito ay sinadya. Isang paraan para putulin ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Kinabukasan, nagpaalam siyang pupunta sa isang malayong butika para bumili ng isang partikular na brand ng bitamina na inirekomenda umano ng isang kaibigan. Ito ay isang palusot para makipagkita kay Sinag sa isang lugar na malayo sa kanilang karaniwang tagpuan. "Mag-ingat ka, Liwayway," sabi ni Sinag sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis at pabulong. Nagiging desperado na siya. Ibig sabihin, malapit na nating makuha ang kailangan natin. "Natatakot ako," pag-amin ni Liwayway. "Ang takot ay normal," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Pero huwag mong hayaang paralisisahin ka niyan. Gamitin mo yan. Maging mas maingat ka." Pag-uwi niya ng gabing iyon, naramdaman niya agad ang tensyon sa hangin. Nakaupo si Dante sa sala, naghihintay. Sa tabi niya, sa isang maliit na mesa, ay isang medical tray. Nakapatong dito ang isang hiringgilya at isang maliit na vial ng likidong walang kulay. "Saan ka galing?" malamig na tanong ni Dante. "Sa botika, tulad ng sabi ko," sagot ni Liwayway. Ipinakita ang isang paper bag. Tumayo si Dante at lumapit sa kanya. Ang kanyang namangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mukhang pagod ka, mahal. Kailangan mong palakasin ang iyong immune system." Kinuha niya ang hiringgilya. "Isang vitamin shot lang to, para mas mabilis kang lumakas."
Napatingin si Liwayway sa karayom, pagkatapos ay sa mga mata ni Dante. Ang mga matang yon ay hindi nag-aalok ng paggaling, nag-aalok ito ng panganib. "Huwag na muna ngayon, Dante," sabi niya, umatras ng bahagya. Sinabi ng doktor ko sa klinik na huwag daw akong magsasabay ng kahit anong gamot o injection na hindi niya alam. Baka magkaroon ng reaksyon. Ang nangiti sa mukha ni Dante ay dahan-dahang naglaho. "Ako ang asawa mo at ako ang mas magaling na doktor. Bakit mas pinagkakatiwalaan mo siya kaysa sa akin? Hindi naman sa ganon. Kung ganon, umupo ka." Utos niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. "Ito ay para sa ikabubuti mo." Ang pagtanggi niya ay naglantad sa kanyang sarili. Ang pagpayag niya ay maaaring katapusan niya. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip ng paraan para makatakas. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan ni Dante ang kanyang braso. Mahigpit, masakit. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang relasyon. Ang mga ngaso at ang kanyang biktima. "Saan ka galing, Liwayway?" Ulit ni Dante. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pagbabanta. "Magsabi ka ng totoo." Ang pagkakahawak ni Dante sa braso ni Liwayway ay hindi na pag-aalala ng isang asawa. Ito ay ang pagkakahawak ng isang bantay sa kanyang bilanggo. Ang lamig ng kanyang mga daliri ay gumapang sa kanyang balat, isang paunang lasa ng yelo sa impyerno. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagpapanggap na pagmamahal, ay isa na ngayong dalawang itim na balon na walang emosyon. "Saan ka galing, Liwayway?" Ulit niya. Ang bawat salita ay mababa at may diin. "Ang totoo." Sinabi ko na," pilit ni Liwayway, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. "Bumili lang ako ng gamot." Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. "Huwag na tayong maglokohan pa." Binitawan niya ang braso nito, ngunit humarang siya sa kanyang daraanan. "Akala mo ba hindi ko napapansin? Ang mga palihim mong pag-alis, ang mga pabulong mong pag-uusap sa telepono, ang folder ni Elisa David sa mesa ko?" Ang bawat tanong ay isang sampal. Alam na niya. Matagal na niyang alam. Ang lahat ng pag-arte niya ay walang silbi. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi ni Liwayway. Umatras hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa pader. Wala na siyang mapupuntahan. "Talaga?" Mabilis na hinablot ni Dante ang kanyang handbag. Binaliktad niya ito. Ang lahat ng laman ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang wallet, lipstick, mga susi, isang pakete ng tissue, at isang maliit, itim na parihaba. Ang voice recorder. Natigilan silang dalawa. Ang maliit na bagay na yon sa sahig ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Dahan-dahang pinulot ni Dante ang recorder. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga palad na parang isang tropeo. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na Dante Montenegro. Wala nang maskara. "Ano to, Liwayway?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Isang bagong hobby?" Hindi nakasagot si Liwayway. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Pinindot ni Dante ang play button. Ang boses niya mismo ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid mula sa recording noong nakaraang linggo. Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin." Pinatay niya ito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay lumawak. Isang ngiti na puno ng tagumpay at paghamak. "Matalino ka pala. Isang accountant. Laging naghahanap ng ebidensya." Lumapit siya sa kanya at sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Liwayway ay lumiliit siya. "Tapos na ang laro, Liway." Bulong niya. Ang kanyang hininga ay malamig sa pisngi nito. "Nanalo na ako." Ibinagsak niya ang recorder sa sahig at tinapakan ito. Ang tunog ng nabasag na plastik
ay parang tunog ng nabasag na pag-asa ni Liwayway. "Sa sino ka?" Nanginginig niyang tanong. "Ako?" Tumawa si Dante, isang tawang walang saya. "Ako ang asawa mo, ang doktor mo, ang taong hahatulan ka ng mundo bilang isang baliw kapag sinubukan mong magsalita." Hinawakan niya ang baba ni Liwayway at pilit na itinaas ito. "Subukan mong tumakas, subukan mong magsumbong. Sasabihin ko sa lahat na kinakain na ng cancer ang utak mo, na nag-hallucinate ka, na paranoid ka dahil sa sakit mo. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang desperadong pasyente o ang kanyang mapagmahal at nag-aalalang asawang doktor?" Ang bawat salita ay isang perpektong bitag, isang kulungang walang rehas. Sinubukan ni Liwayway na tumakbo. Itinulak niya ito ng buong lakas at nagtangkang makarating sa pinto. Ngunit mas mabilis si Dante. Nahawakan niya ito sa baywang at kinaladkad pabalik, papasok sa kanilang silid-tulugan. "Huwag! Bitiwan mo ako!" Sigaw niya nagpupumiglas. Walang awa siyang itinulak ni Dante papasok sa silid. Bumagsak siya sa malambot na carpet. Bago pa siya makatayo, isinara na ni Dante ang pinto. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa lock. Sinuntok niya ang pinto. "Dante, buksan mo to! Hayop ka! Palabasin mo ako!" Narinig niya ang mga yabag ni Dante na papalayo. Kasunod ang tunog ng pagkuha nito ng kanyang mga susi ng kotse at wallet mula sa sahig. Kinuha nito ang lahat. Sumigaw siya hanggang sa mamaos. Sinipa niya ang pinto hanggang sa manghina ang kanyang mga binti, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang selda. Napaupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto, talunan. Lahat ay nawala. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pag-asa. Nakakulong siya sa sarili niyang bahay, kasama ang isang halimaw na naghihintay sa kanyang kamatayan. Habang umiiyak siya sa dilim, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang kama. Ang kahon ng mga gamit niya mula sa dati niyang opisina. At sa loob ng kahong iyon, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa kama. Nanginginig niyang hinila ang kahon. Hinalungkat niya ang mga lumang notebook at papel. At doon, sa pinakailalim, nandoon ito. Ang luma niyang cellphone na hindi na niya ginagamit. Isang maliit, halos antigong modelo. Nanginginig niyang pinindot ang power button. Nagdasal siya. Please, please gumana ka. Matapos ang isang mahabang sandali, umilaw ang screen. Ang kanyang puso ay tumalon. Ngunit agad din itong bumagsak. Ang icon ng baterya ay kulay pula, 5%. Mayroon siyang isang pagkakataon, isang tawag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero na kinabisa niya para sa ganitong pagkakataon. Ang numero ni Sinag. Pinindot niya ang call button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Bawat pagring ay isang sigaw ng pag-asa sa isang dagat ng kawalan. Gabi na, sa maliit na opisina ni Sinag David, napapaligiran siya ng mga libro ng batas at ng mga kopya ng kaso ni Liwayway, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa loob ng malaking bahay ng mga Montenegro, kasama ang isang babaeng nag-iisa at nasa panganib. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Naghihintay, nag-aalala, at bigla, nag-vibrate ito, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito agad. "Hello?" Ang boses ay mahina at nanginginig, halos hindi marinig. Ngunit kilala niya ito. Si Liwayway. Si Dante. Alam na niya. Ikinulong niya ako sa... Biglang naputol ang linya. Isang nakabibinging katahimikan. Patay na ang telepono. Hindi na nag-isip pa si Sinag. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang susi at ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase.
Ito na ang oras. Habang mabilis siyang naglalakad palabas, idinayal niya ang isang numero. Nurse Alma, sabi niya nang may sumagot. At, David, sagot ng babae sa kabilang linya. Hinihintay ko ang tawag mo. Ngayon na po, sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay may bigat. Kailangan ko po kayo sa presinto. Dala ang sinumpaang salaysay ninyo. Oras na para singilin si Dr. Montenegro. Ang sirena ng 2 patrol car ay bumasag sa katahimikan ng Marangyang subdibisyon. Huminto ang mga ito sa tapat ng bahay ng mga Montenegro. Ang kanilang mga umiikot na ilaw ay nagpinta ng pula at asul sa puting pader ng bahay. Kumatok ng malakas ang mga pulis sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ito. Lumabas si Dr. Dante Montenegro. Nakasuot pa rin ang kanyang damit panlakad, ngunit ang kanyang muka ay kalmado at bahagyang naiinis. May problema ba, mga opisyal? Tanong niya, na parang naistorbo sa kanyang pamamahinga. Dr. Montenegro, nakatanggap po kami ng isang report. Kailangan po naming makausap ang inyong asawa, si Mrs. Liwayway Montenegro, sabi ng hepe ng mga pulis. Isang malungkot ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante. Ang asawa ko po ay may karamdaman. Malubha ang kanyang kondisyon. Nagpapahinga na siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Minsan, dahil sa gamot, medyo nalilito siya. Nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. I understand the concern, but everything is fine here. Sinusubukan niyang ipinta ang larawan ng isang baliw na pasyente at isang mapagmahal na asawa. Halos naniwala ang mga pulis, ngunit mula sa loob ng bahay, isang malakas na kalabog ang narinig. Tulong! Isang sigaw na puno ng desperasyon at takot. Ang sigaw ni Liwayway. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinunggaling siya. Papatayin niya ako. Tulungan ninyo ako. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang maskara ni Dante ay nagsimulang mag-crack. Sabi ko sa inyo, nalilito lang siya. Sapat na yan. Isang boses ang pumutol sa kanya. Dumating si Sinag, kasama ang isang may edad ng babae. May karapatan kaming pumasok. May hawak kaming sinumpaang salaysay mula kay Nurse Alma Sandoval, dating head nurse sa Talavera Medical Center. Nanlaki ang mga mata ni Dante nang makita ang nurse, isang multo mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang makita. Isinasaad dito, pagpapatuloy ni Sinag habang ibinibigay ang folder sa hepe kung paano sinadyang antalahin ni Dr. Montenegro ang tamang paggamot sa aking ina, si Elisa David. 5 taon na ang nakakaraan at kung paano siya ilegal na tinanggal sa trabaho ni Dr. Montenegro nang subukan niyang magsalita. Ito ay pattern ng panloloko at medical malpractice at ngayon, inuulit niya ito sa sarili niyang asawa. Walang nagawa si Dante. Sa utos ng hepe, puwersahang binuksan ng mga pulis ang pinto ng master's bedroom. Doon, nakatayo si Liwayway. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit nakatayo siya ng tuwid. Sa kanyang mga mata ay hindi takot, kundi isang nag-aalab na tapang. Nagtama ang kanilang mga mata ni Dante. Sa pagkakataong yon, alam ni Dante na talo na siya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inaresto si Dante sa harap mismo ni Liwayway. Habang pinupusasan siya, ang kanyang tingin ay hindi na kay Liwayway, kundi kay Sinag. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng naglaho, na palitan ng purong pagkamuhi. Ikaw, sabi niya kay Sinag, ang boses ay puno ng lason. Dapat pala ay tinapos na kita noon pa. Sa presinto, habang dinadala si Dante sa kanyang selda, dumaan siya sa tapat ni Liwayway at Sinag. Huminto siya. Tumingin siya hindi kay Sinag, kundi diretso sa mga mata ni Liwayway. Isang malamig at nangiinsultong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo tapos na, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo.
At pagkatapos ay dinala na siya palayo ng mga pulis. Nag-iwan ng isang banta na nanatili sa malamig na hangin ng presinto. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga katotohanan ay hinihimay at ang mga kasinungalingan ay inilalantad. Para kay Liwayway, ito ang huling yugto ng kanyang laban. Isang laban na hindi na lang para sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang katotohanan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante sa tabi ng kanyang mamahaling abogado. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang desperadong pagtatangka na manatiling kalmado. Ang iginagalang na Dr. Montenegro ay isa ng ngayong akusado. Ang kanyang pangalan ay nabahiran ng iskandalo. Ang paglilitis ay isang mahaba at nakakapagod na proseso. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa katatagan ni Liwayway. Ngunit sa bawat pagharap niya sa korte, kasama si Sinag sa kanyang tabi, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang testimonya ni Nurse Salma ang unang yumanig sa depensa. Detalyado niyang isinalaysay kung paano siya inutusan ni Dante na baguhin ang mga petsa sa medical records ni Elisa David at kung paano siya tinakot at tinanggal sa trabaho nang magbanta siyang isisiwalat ang katotohanan. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay nang si Liwayway na mismo ang tumayo sa witness stand. Mrs. Montenegro, panimula ni Sinag, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit malinaw. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari na humantong sa pagkaaresto ng iyong asawa? Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya sa mga hurado, pagkatapos ay sa mga mata ni Dante. Wala nang takot. Tanging ang bigat ng katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bukol, ang kasinungalingan, ang insurance, ang tawag ni Mahalina, ang banta, ang pagkakakulong sa kanya. Ang kanyang boses, na dating nanginginig, ay naging matatag habang nagsasalita siya. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dante. Nang ang abogado ni Dante na ang nagtanong, sinubukan siyang siraan nito. Hindi ba totoo, Mrs. Montenegro, na dahil sa iyong malubhang karamdaman, ang iyong pag-iisip ay naapektuhan? Na baka ang lahat ng ito ay produkto lamang ng isang isip na nilalason ng sakit? Ang sakit ko po ay nasa aking katawan, hindi sa aking isipan. Matatag na sagot ni Liwayway. Ang cancer ay maaaring pumatay sa aking mga cells, ngunit hindi nito kayang patayin ang katotohanan. Ang huling ebidensya ay ang audio recording na nakuha mula sa nasirang device. Bagamat pira-piraso, malinaw na narinig ng buong korte ang boses ni Dante na nagsasabing, "Stage 4 na. Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin." Iyon ang huling dagok. Walang nagawa si Dante. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Guilty. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong para sa attempted murder at insurance fraud. Habang inilalabas siya ng silid, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nakatitig kay Liwayway, ngunit hindi na natinag si Liwayway. Ang tingin na yon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Kasabay ng paglilitis sa korte ay ang isa pang paglilitis, ang paglilitis sa loob ng ospital. Nagsimula na si Liwayway sa kanyang chemotherapy. Ito ay isang laban na mas tahimik ngunit kasing hirap. May mga araw na ang sakit at pagod ay halos magpabagsak sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Si Sinag ay laging naroon. Sa mga araw ng kanyang chemo session, uupo ito sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Nagbabasa lang ng libro. Ang kanyang presensya ay sapat na. Isang tahimik na paalala na mayroon siyang kasama, mayroon siyang kakampi. Isang hapon, habang nakaupo sila sa chemotherapy ward, inabot ni Sinag sa kanya ang isang libro. "Para sa'yo," sabi nito. "Regalo ko, para may libangan ka." Ang pamagat ay ang bilang ng mga bituin sa langit. Napangiti si Liwayway. Dumating ang araw na ang kanyang buhok ay nagsimula
ng malagas ng marami. Sa halip na hintaying maubos ito, gumawa siya ng isang desisyon. Isang gabi, humarap siya sa salamin sa kanyang banyo, hawak ang isang dekuryenteng shaver. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng nakaligtas sa isang halimaw. Isang bagong tapang ang dumaloy sa kanya. Sinimulan niyang ahitin ang kanyang buhok. Bawat hibla na bumabagsak ay parang isang piraso ng kanyang masakit na nakaraan na kanyang binibitawan. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang bagong itsura. Kalbo, maputla. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang tunay na liwayway. Isang mandirigma, isang survivor, at sa kabila ng lahat, ngumiti siya. Ilang linggo pagkatapos noon, pumasok ang kanyang bagong oncologist sa kanyang silid na may ngiti sa labi. Si Dr. Ramirez, isang babaeng may mabait na mga mata. Hawak nito ang kanyang pinakabagong mga scan. Liwayway, sabi nito. Umupo sa gilid ng kanyang kama. May maganda akong balita. Ang mga tumor, they're responding to the treatment. They're shrinking. Napatitig si Liwayway sa doktora, hindi makapaniwala. Totoo ba yan, doktora? Totoo, nakangiting sabi ni Dr. Ramirez. Malayo pa ang laban, pero nananalo tayo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at luha ay nagkaroon ng kahulugan. Habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, alam niyang hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Ang halimaw ay nakakulong na. Ang lason sa kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamadilim na gabi ay lumipas na. At sa dulo ng mahabang tunnel na iyon, sa wakas ay natatanaw na niya ang isang sinag ng liwanag. Lumipas ang 2 taon. Ang hangin na humahalik sa pisngi ni Liwayway ay may amoy ng ngalat at pag-asa. Nakatayo siya sa entablado sa isang resort sa tabi ng dagat, sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan na, tulad niya, ay nakipaglaban sa halimaw na tinatawag na cancer. Ang kanyang buhok ay tumubo ng muli, maikli at kulot, isang korona na simbolo ng kanyang tagumpay. Ang bawat isa sa atin dito ay may dalang peklat, sabi ni Liwayway sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. May mga peklat na nakikita at may mga peklat na nakatago sa ating mga puso. Ngunit ang mga peklat na ito ay hindi simbolo ng kahinaan. Ang mga ito ay mapa ng ating katatagan. Ang mga ito ang nagpapatunay na sa bawat sakit, sa bawat pagsubok, tayo ay lumaban at tayo ay nanalo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ito ang unang fundraising event para sa Clara Sandoval Foundation, ang organisasyong itinayo ni Liwayway bilang parangal sa kanyang kaibigan. Ang misyon nito, tulungan ang mga pasyente ng cancer na walang sapat na kakayahang pinansyal para sa kanilang pagpapagamot. Mula sa 10 milyong pisong insurance na dapat sana'y magiging sanhi ng kanyang kamatayan, ginawa niya itong binhi ng pag-asa para sa iba. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng maraming tao, nagpapasalamat, yumayakap. Bawat kwento na kanyang naririnig ay nagpapatibay sa kanyang puso. Nang mag-isa na lang siya, lumapit sa kanya si Sinag. May dalang 2 baso ng fruit juice. Magaling ang sinabi mo, sabi ni Sinag. Iniabot sa kanya ang isang baso. Ang relasyon nila ay naging isang malalim na pagkakaibigan, isang samahan na binuo sa gitna ng unos. Sila ang naging pamilya ng isa't isa. Salamat, ngumiti si Liwayway. Salamat sa lahat. Sinag, hindi ko to magagawa kung wala ka. Pareho lang tayo, sagot ni Sinag. Binigyan mo ako ng pagkakataong makamit ang hustisya para sa nanay ko. At binigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang pinakamatapang na taong kilala ko. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng paggalang at pag-unawa. Walang romantikong pag-amin, walang mga pangakong enggrande. Tanging isang tahimik na katiyakan
na anuman ang mangyari, naroon sila para sa isa't isa. Kinabukasan, bago bumalik sa syudad, nagpunta si Liwayway sa sementeryo. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak sa puntod ni Clara. "Hi, Clara!" bulong niya. "Nagawa natin. Marami na tayong natutulungang tao. Sana proud ka." Isang malamig na hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa kabilang buhay. Napangiti si Liwayway. Bago umuwi, dumaan sila ni Sinag sa paborito nilang lugar, ang kapihan sa dapit hapon. Habang umiinom sila ng kape, napatingin si Liwayway sa labas ng bintana. Ang mundo ay nagpatuloy. Ang mga tao ay naglalakad, nagmamadali, nabubuhay. Dati, ang tanawing ito ay magpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang selebrasyon ng buhay. Ang kanyang annulment kay Dante ay matagal nang tapos. Si Dante ay nasa bilibid. Ang kanyang pangalan ay isa na lamang madilim na alaala. Si Mahalina ay nawala na parang bula matapos ang paglilitis. Ang bahay na dati kanyang kulungan ay naibenta na. Ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan ay pinutol na niya. Nang gabing iyon, nagpasya si Liwayway na maglakad-lakad mag-isa sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at hinayaang dampian ng malamig na tubig ang kanyang mga paa. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Sa di kalayuan, ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Huminto siya at tumingin sa karagatan. Napakalawak, napakatahimik, ganoon na ang pakiramdam niya sa loob. Payapa. Naalala niya ang babaeng siya noon. Isang babaeng puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Isang babaeng isinuko ang lahat para sa isang kasinungalingan. Hindi niya kinamumuhian ang babaeng iyon. Sa halip, kinaawaan niya ito at pinatawad dahil kung hindi dahil sa kahinaan nito, hindi niya matutuklasan ang lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Maari siyang umibig muli o maaring hindi. Maaring magkaroon pa siya ng maraming pagsubok, ngunit isa lang ang sigurado niya. Ano man ang dumating, kaya na niyang harapin. Mag-isa. Dumating si Sinag sa kanyang tabi. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Iniabot ito sa kanya ng walang salita. Magkatabi silang tumayo, nakatingin sa abot-tanaw, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa mapusyaw na kulay ng bukang liwayway. Hindi nila kailangan ng mga salita. Ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito nakakatakot. Ito ay puno ng pag-asa. Habang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot-tanaw, huminga ng malalim si Liwayway. Ang hangin ay sariwa at malinis. Ito ay isang bagong araw, isang bagong simula, isang bagong Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pag-ibig na ating natatanggap, kundi sa tapang na ating natutuklasan sa ating sarili kapag ang pag-ibig na yon ay nawala o naging lason. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may pag-asang sisikat na isang bagong Liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.